Happy Sabat mga igsoon. Usa kada kong pribilehiyo alang kanako ang pag-introduce kaninyo karong kabuntagon sa atong speaker. O usab kada kong privilege alang sa atong iglesia nga kita adunay bisita nga talagsaon sa manini mga igsoon busa ini gumagpaniudto by 1:30 up to 3 o'clock ato'y pahurot na siyang time kay naapoy appointment ang atong speaker ni human anang mga orasa. But this time, I'm going to introduce to you this person. He is a very diligent servant of God, married to a beautiful wife, nga naadiri karon si Ma'am Melissa Buko. Ma'am, they're blessed with 2 offspring, with very unique name. Nibalik yung ko sa iya ganyan pangutana. Ang isa si G. Bu, ug ang isa si J. Da. Unique kayo ingon si pastor ang iyang pangalan. Ingon si Judge. He's presently is an active elder of Tagum Central Church and also our president in PARL, NDM, Public Affairs and Religious Liberty, at the same time, the SIPOM ESI President. ESI, katong mga entrepreneur diri, Association of Seventh-day Adventist Entrepreneurs. Siya ang ato ang president sa SIPOM. And also, he's a very busy person because he's also the president of our Adventist lawyers, mga Adventista mga lawyers, mga igsoon. And at present, he is the presiding judge of the Regional Trial Court, Branch 2, Family Court, Tagum City, Davao del Norte. Mga igsoon, dili na tulangano ng panahon, atong i-welcome ang atong speaker karon. He's the man of the hour, full of wisdom of God, and one of our assets of the Seventh-day Adventist, prime mover of faith. Our brother and friend, help me welcome Sir Judge Jimmy Buko. Mayong good morning mga kaigsunan. Happy Sabbath. Are we truly happy? Is our Sabbath happy? Di kaya na ko feel ang vibe mga kaigsunan. Uban sa akong pinalanggang asawa ug akong anak mga kaigsunan, akong ipabot ang akong paglamano alang ninyong tanan sa ulog sa atong adlaw ipapahulay karon. Uban pod sa sakop sa among care group sa Tagum Central Church ang Nehemiah. We hope to celebrate the Sabbath with you today. Despite what had happened yesterday, what we call as the Dublet earthquake, mga kaigsunan, 2 powerful earthquake, I hope that we feel still the sanctity as well as the solemnity of the Sabbath. Are we still happy, mga kaigsunan? Akong bati, mga kaigsunan, nga malipayon kita gihapon. You know, I recall of a story that happened in my sala. There was this mother, mga kaigsunan, who sued the father of her son. Dili sila kasado, pero sa ilang panag-uyab mga kaigsunan, nakabaton sila anak. Wa sila nagminyo tungod sa daghang katarungan. Nagbuwag sila. Og ang apo og ang anak karon mga kaigsunan naa sa laki. So the mother filed a case for habeas corpus in relation to custody of their minor child. Luckily, igsoon, I know the mother. Kailan ako ang inahan, kay estudyante man ako sa St. Mary's College. Pagbasa po na ako sa kaso, kailan po ko samahan sa bata, kay anak po siya sa akong kumari, sa mako mga kaigsunan. So what I did during the hearing, ako sa langgingnan, parihaman tamo kaila, hay mayog mag-ariglo na lang ta. After all, inyo maning anak, atong sabutan o kinsa gyud siya ang kustodiya. Ang gusto sa inahan nga ihag yun ang anak, gikan Lunes hangtod Domingo, 7 days a week. Og wa gyoy adlaw nga yang anak iyang gitugutan nga madto sa amahan sa mong bata.
O datirhan ang amahan mingon pod nga tagay po kog adlaw nga ako pod ang anak. Di gyud mo sugot ang inahan mga kaigsunan. So akong gipasabot sa inahan, ingko imo ang anak tungod kay inyong anak 5 anyos pa man. Sumalas balaod Article 213 sa Family Code nga kun ang anak ubos og 7 anyos ang kustodiyan niya na as a general rule didto gyud sa inahan. Gawas kun ang inahan irresponsibly for some compelling reason i-award nato didto sa amahan. Bot pasabot, i-award na tong kustudiya sa imuha, pero wa pod na nagpasabot nga ang amahan mawad-an pod sa ihang katungod sa pagbisita sa iyang anak. So akong ginan yang abogado, pagsabot mo, sabutig pila ka adlaw nga ang anak dito sa amahan ug pila pod ka adlaw dito sa inahan. So gireset akong kaso mga kaigsunan, sunod tawag sa kaso. Nangumusta ko sa abogado og doon na ba sila compromise agreement. Di submitted to me a compromise agreement mga kaigsunan ilang sabot mao ni. Unom kadlaw ang bata sa inahan, usa kadlaw pod didto siya sa amahan. Bot pasabot ang amahan pwede makabisita sa anak, pwede niya masuroy isa ka anak usa kadlaw mga kaigsunan. Ang ilang sabot Sabado didto sa amahan, and the rest of the week mga kaigsunan ang bata didto sa inahan. At tuod man mga kaigsunan, akong gi-approve ang compromise agreement kay sila may nagsabot. Akong gidesisyonan igsuon. Unom kabuan milabay, ang apuhan sa bata nga moy akong kailan nibalik, nagdala og regalo. Ingkon sa man amari, siya akong pasalamat nimo ni Judge. Kay nasulbad gyud ang problema sa kong anak. Daghang kay salamat sa imong tabang. Pero kabalo ka Judge, sultihan ta ka. Nagproblema gyud ko sa kong apo. Kung ano man, unsa may problema, pertig niyang sukua sa imo. Ikaw kinsamang bata, siya kato kong anak gud sa akong anak, akong apo ba nga gilalisan ng kustriya. Kung anong nasuko man skuha. Ngawa gani na nako gipatambong panahon maghiring mi, wagay ko kakita sa bata. Siya mga bitaw na tingal lagi ko. Kabalo ka Judge sa iyang kasuko sa imo. Gusto gyud kaniya patyon. Ingon siya, I will kill the judge, I will shoot him. Sunungutan ako sa apuhan. Nga namang suko kayang bata. Di ay mga kaigsunan kaya ang apuhan mingon sa kabalo ka Judge. Ang bata og panahon masabado, lipay kayo kay bisitaon siya siyang amahan. Gani Birnis pa lang, mangandam na. Magsud na siya mga gamit sa bag kay pagkaugma, sunduon siya siyang papa. And then mingon ang anak, Mami, Lula, I want everyday Saturday. Kay laing adlaw ni mga kaigsunan, unom ka adlaw nga na siya siyang inahan, iyang mama igsoon trabahanti man sa bangkos BPI sa Tagum, naarehas kwarto, way kadula mga kaigsunan. Pero Sabado, sa diyang sunduon siya sa amahan, isuroy siya sa mall, mag-uban silang simba, lipay kay ang bata matag Sabado. Mo nang ingon siya, gusto nako patyo ng Judge, nganong Sabado ramang gyud niya gitugutan ang akong papa muduaw sa kuwa. Kabalo mo mga kaigsunan, nakahinuklog po ko gamay kitang mga Adventista ba? Malipayon ba ka gyud tag Sabado? Tanawa ra gud, nangutana ra gani ko, alanganin mo mutubag. Excited ka ta mga kaigsunan sa mas bata ug mabirnis na. Kay pagkaugma Sabado na, sunduon ako sa kong papa, magdula-dula mi, matumig simbahan, manuroy mi small. Are we that excited of that little child mga kaigsunan every Friday? Napa ba kay value mga kaigsunan ang preparation day according to the Bible for us as Seventh-day Adventists? Do we want also everyday Saturday? Kung kamo akong pangutanon mga kaigsunan, gusto bud mo nga kadadlaw Sabado? Ay nalang magtubag mga kaigsunan. Gani o sa kadlaw igsoon, burden na kay uban nato. But I like the child igsoon, and he said, Lola, I want everyday Saturday. Wow, what a nice experience of the child mga kaigsunan. Nining takna mga kaigsunan, I just want everyone to truly value and internalize igsoon the sanctity of Sabbath day. Because this is the day that we can group together and fellowship as one family o mosimba sa Ginoo mga kaigsunan. Despite what had happened this week mga kaigsunan, yesterday, we are still here in this church because we want to fellowship with each other and worship God as our Creator. Amen? This is my third time to visit this church, and this is the only time that I appreciate the design of this church mga kaigsunan. Kagabi sa dihang naglinog, nag-ilog ang mga kaigsunan sa usalang kapultahan.
Pero karon nakita nako pagkadaghang pultahan sa atong iglesia. Nindot gyud nga pagkadisenyo mga kaigsunan. So simba kog maglinog Sabado, di na ta mag-ilog mga kaigsunan asa ta manggawas. Dire, bisag asa mga kaigsunan. What a good design and a good ambience for this church to worship as brothers and sisters. Magampo ta mga kaigsunan. Ginoo nining taknaa, batiunon ta namo imong presensya, taliwala namo. Magtuon kami sa imong pulong. Nagtuo kami o Dios nga ikaw adunay mensahis matagusan namo. Amo kining masabtan ug ngadto sa uban among mapahat, maplikar sa among tagsa-tagsa kakaugalingon. Among handom madawat pinagi ni Kristo nga imong anak among Ginoo. Amen. This year mga kaigsunan is an evangelism year. And as far as the Southern Asia Pacific Division is concerned, Harvest 2025 is the theme throughout the year. Muna nga kundi mo mahibulong mga kaigsunan, halos kada bulan dunay wali ang atong iglesia. In Tagum Central Church alone igsoon, hantod sunod bulan winalihay. Pag-abot sa Disyembre mga kaigsunan, usa ka semana na lang ang wali. Nga naman, harvest na nga season mga kaigsunan. This is a one-year evangelism strategy in the Southern Asia Pacific Division. Sa uban nga division igsoon gitawag po nila og the Pentecost 2025. Sa to igsoon Harvest 2025. Dili ni lisod sabton mga kaigsunan kay kita nga gilibutan og daghang uma mga kaigsunan ang pagpangwali, pagdalag hamiling kalag walay kalainan igsoon sa marapods pagpanguma. Ngano igsoon ni ngani atong tema? Because the Bible says in Luke chapter 10 verse 2 that the harvest is what? Plentiful, daghan ang anihunon, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. And the Bible also commissioned everyone to go therefore and make disciples of all nations, Matthew chapter 25 verse 19. And it says, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always until the end of the age. Evangelism, therefore, must be the top priority of the church. The coming of God is certainly absolute. The coming of God is certainly closer than we ever expected, mga kaigsunan. Signs of the times are happening in frequency as well as in intensity. What, therefore, is our response to the call of the church as well as to the revelation of the signs of the times, mga kaigsunan? Every Christian, according to Charles Spurgeon, is either a missionary or an impostor. If you are not a missionary Christian, then therefore you are an impostor Christian. Do you make your family as a missionary field of yourself, mga kaigsunan? Have you considered your community as the vineyard where we can do our mission for all in that community, mga kaigsunan, and to further the work of God? Every true disciple born into the kingdom of God is, of course, what? A missionary, according to Ellen White. Tanan nga mga sakto o tinuod nga disipulo nga natawo din sa gingarian si Dios, mga magwawali og misyonaryo, mga kaigsunan. The apostles asked Jesus Christ to only one thing, mga kaigsunan, to become a missionary. We have therefore to cultivate in our hearts the attitude and a consistent character of being prayerful, mga kaigsunan. You know, among all good things that Christ has taught His disciples before Christ ascended to heaven, o sa ragyod ang hangyo sa mga disipulo ngadto kang Kristo. The disciples witnessed Jesus Christ perform a lot of miracles. In fact, when Jesus Christ performed the first miracle, turning the water into wine, the disciples were there. Sa diha nga si Kristo naghimog milagro, iyang gimultiply ang number of loaves as well as the number of fish. The disciples were there. Ang mga disipulo naa dito sa diha nga mga bakol gipalakaw ni Kristo. Ang mga buta nakakita, mga kaigsunan. But not all of these things, the disciples asked Jesus to teach them how to perform miracles. Wala gyud mihangyo ang mga disipulo sa Ginoo nga, Ginoo, sa di pa ikaw mukayab sa langit, tudloi mi unsaon paghimog milagro. Para mo tambal pug mig masakiton. Tudloi mi Ginoo unsaon pagpangayo sa nagkadayang mga balatian.
But the disciples asked Jesus Christ only one thing. In the book of Luke chapter 11 verse 1, unsay gingon sa Biblia mga kaigsunan, Ginoo, tudloi kami unsaon pagampo. Mga kaigsunan, a missionary is a man of prayer mga kaigsunan. Ang tao nga nagaduso sa buluhaton sa Ginoo, tao nga may nampuon. Kabalo mo mga kaigsunan, akong namaktikdan sa diha nga na Adventista nako, minus na akong inampuan. Ambot lang ka ninyo, igsoon. Siguro natawo man gud mong Adventista. Pero kami igsoon kay natawo man kong debutong Katoliko. Ang akong apuhan Katoliko, ang akong mga ginikanan Katoliko, mga igsoon kanadto Katoliko. Kami tanan mga kaigsunan Katoliko. Sa diha nga gibiya akong inahan ug akong amahan, nagdako ko sa akong apuhan. Ug ang akong mahinumduman gyud sa akong apuhan mga kaigsunan, grabe kami nampuon. Iyon siya boy makaagi kay kapilya simbahan panguros gyud. Unya makaagi kag menteryo panguros pod. Unya nigukab sa kaldero boy aron di ka mapasok kursi ang kanon. Unya maligo ka sa buntag ka gusto tugnawon kursi ang balde. Grabe kami nampuon mga kaigsunan. Ambot og kaagi mo ana. We did it igsoon that time that we belong to this church. I was very prayerful. I prayed every now and then, every hour. I prayed for my grandmother, mga kaigsunan. Pagka-Adventista na ko, 777 na lang yun. Ang atong inampuan, mga kaigsunan. Ampo tag alas 7 buntag, alas 7 gabi, 7 kadlaw sa usa ka semana. Usahay malimot na mga kaigsunan, kagutom na, di na takampo. Kay kining tao gutmon mga kaigsunan, mawad-an magyong pamuot. Ang batong kasulay mo mga kaigsunan. Unya usahay o gaya itong kahimtang mga kaigsunan, ang 777, mahimo na pong 7-11. Matog iglesia, mga kaigsunan, alas 11 na mo abot. Makahinumdum na lang tagampo, nga samtang nag-drive mga kaigsunan, uy, hapit madiskas siya makapanguros. Adventista nakapanguros. Nga naman, di naman manimpuon. Mauna mga disipulo, mga kaigsunan, Ginoo, tudlo imis pagampo. Gani igsuon si Pedro. Kapila kay gayon siyang kinabuhi, mga kaigsunan, na backslide siyang pagpangalagad. Remember Peter. Peter was one of the closest disciples of Christ. He was always there when Jesus Christ performed a lot of miracles. And Peter was there the last moment of Jesus Christ. But you know, I tell you, sa kadaghang bahin sa kinabuhi ni Pedro igsoon, bisag kadadlaw kauban-uban ni Kristo, pakyas pod si Pedro mga kaigsunan siyang pagpangalagad. Kanos ama na backslide si Pedro mga kaigsunan? Si Pedro igsoon, nagsugod ang pagkaluyag pagka-backslide siyang pagtuo. Dili tong si Kristo ilansang nas cross, kinumdum mo ato nga kasaysayan mga kaigsunan. Sa diha nga si Kristo mga kaigsunan, gitaral na, dad-o na dito sa Kalbaryo sa cross o aron nilansang mga kaigsunan. Peter was there. Gani, nakita siya ni Kristo niya itong panahon ng mga kaigsunan. Gani, naghinumdum si Pedro sa giwan ni Kristo. Nga sadi pa, mutog-tugaok ang manok. Kapila na gilimod ni Pedro si Kristo igsoon. Ingon ang Ginoo, katulong mo na akong gilimod. Mao ba ito nga punto mga kaigsunan nga si Pedro na backslide siyang pagpangalagad sa Ginoo. Sa dihang nadungog ni Pedro ang tugtugaok sa manok, milingi siya kang Kristo mga kaigsunan. And what I like more igsoon, despite the number of people present, crowding Jesus Christ that time, Jesus Christ also saw Peter igsoon. Nagtinanaway si Kristo ug si Pedro. Nag-eye to eye silang duha mga kaigsunan. Every time I read this story, igsoon manlimbawt akong balihibo. Nakabalo ba ka sa Kristo nga si Pedro gasunod-sunod samtang siya gapasan sa cross? I certainly and I believe mga kaigsunan that Jesus Christ knew that Peter was there. And certainly Peter knew that it was Christ who carried the cross. But what I love more, nga bisan sa kadaghang tawo nitong panahon ng mga kaigsunan, it was a great event. Imagine,
Pastilan kadaghang tao mubangil sa pananaw ni Pedro kang Kristo o kang Kristo pod kang Pedro, nag-abot gyud ilang tinanawan mga kaigsunan. And you will see how repentant Peter that time was mga kaigsunan. But I want to tell you, that story was not the beginning of the downfall of Peter. Kanus aman naluya si Pedro. Kanus si Pedro na backslide siya pagpangalagad mga kaigsunan. Ingon si Ellen White, Peter's compromise and failure began in Gethsemane. Remember that story? Not at the time that Jesus was about to be hung on the cross, but in Gethsemane. What happened in Gethsemane, Exxon? When Jesus Christ asked His disciples to pray for Him. Ingon si Pedro, ingon ang Ginoo, pagtukaw o pagampo kamo uban kanako. But instead, Ellen White says, Peter's compromise failure began in Gethsemane when, instead of what? Instead of praying, he slept and thus was not spiritually ready for what was coming. Ison, okay regulars ko ang mga tuong maroon din ha, sama kang Pedro. And Ellen White says, had Peter, I want to emphasize on this, basahon daw nato tanan mga kaigsunan, had he, referring to Peter, had Peter been faithful in prayer, he would have not denied his Lord. Amen? The denial of Peter was not because out of fear. Ang paglimod ni Pedro kang Kristo mga kaigsunan, dili man tungod kay nahadlok siya iapil sa ilansang sa cross. But Peter's denial emanated because he has not been prayerful mga kaigsunan. Muna karong buntag kaigsunan, we are on the verge of electing our new set of officers. We have a lot of projects, programs of the church. All of these things, mga kaigsunan, I tell you, will never be achieved without every one of us praying for ourselves and for our others. Amen? We will pray for everyone. We will pray for our pastors. We will pray for our neighbors, our family members, mga kaigsunan. And that makes a person a prayer man, mga kaigsunan. This morning, in honor of our PAR members, kinsa gani atong PAR members gani? Kinsa gani igsoon ang membro o sakop sa PAR? Kitang tanan mga kaigsunan. Salamat, wa gyud masayang iler ang akong pagbisita sa Panabo. Salamat kay sa pagagda. What other people see in you? Unsa may nakita sa mga katawhan nimo igsoon, isip Adventista. Dili na ni kumon nga eksperyensya mga kaigsunan. Gani moingon ko nga akong na-eksperyensyahan maupod sa inyo. Panahon bitaw og naikaon-kaon sa opisina, sa di patamangaon atong hangyoon si Sir Luloy nga moampo sa pagkaon. Kasulay na mo na mga kaigsunan? Ma'am, no? That is very common experience for us Adventist mga kaigsunan. Di ba? Unya kung nagani program pa istorya-istorya, asikuan lang kay Adventista may nimo istorya. Do you experience that? In short, igsoon, in the community, we are known to be a people of prayer. We are known to be a person very good at praying, mga kaigsunan. Gilaliman ka, kita'y pampuon kinailhantang Adventista, kita'y pampuon mga kaigsunan kinailhantang mga maayong tao. That is what other people see in us, mga kaigsunan. The downside of it, igsoon, kabalo mo, pasalan gyud 4 years ago, nahibulong gyud ko nga naman gining ato mga kaubanan sa iglesia, mao may leader atong kapa. Ato lang ning hisgutan sa makadiyot mga kaigsunan ba. Now, gini ako igsoon, di lalimot naman tato, pero nalakbit na mo gunato, di malikayan ba? Nga naman yun, halos na ng leaders, mga hinti, aning mga region, mga Adventist naman. So nagfile og kaso itong mga nabiktima. Akong gipangutana sa korte. O nga naman yun, BPN ka. Do you know, kinsay, okay lang ko. Nga naman yun, BPN ka. Adventista mga judge, buutan, mga salig kami kay Adventista. Kanungog mo na istorya mga kaigsunan. That is what other people see in us mga kaigsunan. Mauna karon ang atong bahin sakop sa PARL Department. Ang tambag sa Biblia mga kaigsunan. Nara, sayo na kayo. 1 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 12. Atong basahon, akong gibinisaya ni mga kaigsunan. Pag binuotan kamo, sige daw, sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo,
aron kung kamo daot to nila, makiti nila ang inyong maayong buhat ug madayeg sila sa Dios sa adlaw sa iyahang pagbalik. Pastilan gyud igsoon. Sayon na gyud kang sekreto aron mailhan tang Adventistang sakto. Sa igsoon, tubinutan na gyud. Ang teksto igsoon kompleto na. There is a verb. Sa may verb din na mga kaigsunan, pagbinuotan. Sa pagyod, sa mga action word din na mga kaigsunan nga itong mabasa be, tuo, makita, buhat, magdaig, pagbalik. All of these verbs, mga kaigsunan, action words are contained in one simple text. And I want to emphasize more on this thing, pagbinuotan. Sa English, mga kaigsunan, nagingon dito that having your conversation with integrity. Pag istorya kamo nga doon na integridad, makita nga to sa uban nga ikaw Adventista. Aron nga bisag unsa og daot sa uban, doon na mo dipinsa ni mga Adventista man na. Di ko motuo nga daotan na, di ko motuo mangingilad na, di ko motuo nga gidaotan kanya. Adventista na. Kalami paminawon mga kaigsunan. There's only one recipe. Pag binutan kamo kita sa atong pagkinabuhing Adventista, tipon sa mga dili magtotoo, aron kung kamo daoto nila, makita nilang inyong maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Integrity is the word of the day. Integrity comes from a language in mathematics, integer, mga kaigsunan. Kinsay mathematic teachers din na. When you say integer, that pertains to a whole number, not a fraction. Integrity is a high standard of living based on a personal code of morality that does not succumb to the whim of the moment or the dictates of the majority. Integrity is to personal character what health is to the body or 20/20 vision is to the eyes. And integrity comes from the word integer. And according to the Bible, Solomon says, the one who lives with integrity lives what? Securely. Salmo 10, versikulo 9. Last year, mga kaigsunan, pag-promulgate yun ako sa kaso ni Castro. Kailan mo ni Franz Castro, Igson? Uban ni Satur Ocampo. Actually, daghan to sila, Igson. Napulo to sila kabuk akusado nga akong gikonbikto. Pero si Franz Castro manggo ilado. So na-highlight yun siya, mga kaigsunan. So, right after the promulgation of judgment, July 15, 2024, di ko malimot, Igson, sobra tuig na ang milabay. Pag-abot na ko sa Hall of Justice, tinga ko gadaghan na magpulis. May patrol car, gikans, DNPPO, barracks. So, ako ipangutan ang gwardiya sa Hall of Justice. Ngayon, daghan magpulis, kisa man nag-request, kabalog yun ang mga police judge, nga karon i-promulgate ni mo kang Castro. Sige, promulgate. Pag humag-promulgate, mga kaigsunan, niadto po si Major Torres, ang division commander nato din sa 10th of 1st, mga kaigsunan, naingon nga judge, tagaan kanamog security. Kung saman, nga naman, siya delikado kayo mong trabaho. Kabalo makaon sa ni mga tawhanan kabalo man ko. Pila katuig na ko gahiring ana. I know these people. That is why we will provide you with security escort. I decline, mga kaigsunan. Ako sa langgingnan, ako wag yung kumahadlo. These people knew, mga kaigsunan, during the hearing, I was impartial, I was fair, I was neutral. Their lawyers would affirm and attest, patas ang akong hearing. Certainly, di ni magdumot og masukos kwa. Why panahon, mga kaigsunan, during the hearing, even after the promulgation of judgment, mga kaigsunan, nga dunay text, tawag akong nadawat, mga kaigsunan, nga naghulga nga judge pagamping, di ka na magdugay. Sa tinuod lang nagpaabot ko, mga kaigsunan, but until today, wag ko kadawat og hulgas kung kinabuhi, mga kaigsunan. So I told the PD, I told the division commander, thank you, but I can take and manage myself, mga kaigsunan. That is in the Bible. Ang tao nga nagpuyo nga matinudanon, layo sa katalagman, mga kaigsunan. Sa ato nga pagpangnegosyo, mga kaigsunan, sultihan ta mo. Wag gyud tay ang nga ikabalaka o kanang imong timbangan sakto. Pero gani wa pay gitimbang medya kilo na barog ana, mga kaigsunan. Masuko gani mong customer, Igsoon.
Kinusahay mangumat ang mga harvest ng mais mga kaigsunan, ayaw pog sagulig bato. Aron ko na inigtimbang mubugat mga kaigsunan. Sa atong pagpanabaho sa gobyerno mga kaigsunan, bisag ginagmay, ug tan-aw nimo di sakto, kapulo na ta mo balibad mga kaigsunan. There are a lot of tainting circumstances while we are in government, igsoon. Gani bisag sa ginagmay nga paagi, wa ta kabalo mga kaigsunan, that is already a form of corruption mga igsoon. Kay ginumdum ko sa una samal pa mi, mahibulong magyud ko nga di man po kay ko tantong bulok. Pero ngano gyud inig unor-unor na di man ko maapil. Ang akong mabantayan mga kaigsunan, ang among first honor, anak kong maestra. Ang second honor, Ma'am Darlene, anak kong pulis. Kung sabi sikreto ni mga bata, nga magsige naman pangupyas ko, niya ako ay honor. Niya sa una po, ug mo yung maestra, okay, first honor, blah, 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 o ugma, pagdamog manok, Bisaya, ha? Ako mo ko'y mada, wag ko'y honor. Stilan. At mga magtutudlo din na mo bit-bit og putumaya, dawaton ninyo. Dawaton labi nagdunay si kwati pakapin. Oh. Mo-honor mga students, magdagbanok, kanding. So, matintal po tagdawat, may nga grasya man gabaan po tagdidawaton. Mga kaigsunan, ginagmay na. But what about if it translates to thousands, to millions mga kaigsunan? Could you resist? One day when I heard a case in Davao, I was assigned there for almost 3 years mga kaigsunan. Nakadawat kong tawag sa akong ninong sa kasal. Jim, dungan tag paniod to, dirita sa Ulefin kay doula sa Hall of Justice. Ako, sige ninong, ato ko. So lunchtime mga kaigsunan, niadto ko sa Ulefin restaurant mga kaigsunan. Pag-abot na ko sa restaurant, nakita na ko ang nagtawag sa akong ninong. Na siya kauban nga babay. Ngayon sa Jim, ipailala ta ka, akong amiga ni. Naan siya tuyo, pero mga on sa ta. Kasi nga on ta. Pag human na kaon mga kaigsunan niya siya, Jim, kining bayhanan ni nay kaso. Nakangyo ko nimo nga tabangi. Asa yun na kayang kaso? If you are familiar with that Timeless Treasure building in Agdao mga kaigsunan, that was the case involving the owner of that property, igsoon. Naprinda ako no ang property, gusto ka to, nagkinasaway mga kaigsunan. Tabangi lang, palihog ko. So yung gisulti sa kuha mga kaigsunan, unsay nitabos kaso, so I assured to her, sige lang, kung mao ginay sakto yung gisulti karon, bisan pag ko ebidensya, kung kana sakto, mudawag ka yun. Nahuman ang among istorya mga igsoon. Balik ko sa opisina. That time, I was in Mako also. A week after igsoon, sa kasamana Milabay, pag-abot na ko sa opisina sa Mako, katong babae nga akong nahimamat, yan ang naging simana igsoon, naabot og kalit sa opisina sa Mako. Kung ma'am, katultol malikad is Mako, nga taga-Davao man ka. Siya nang utanan raw ko dyan. Saman, nakutuyo ni mo. O sige, sulod ta. So akong ipasulod sa chamber mga kaigsunan. Pagsulod sa chamber, kami na lang duha mga kaigsunan. Yung sa judge, tabangi ko kung kaso. Ay na lang nag-ipa, 1 million ang sulod ana. Iyang giabrihan mga kaigsunan, gipaibog yun ko niya. Iya pang gipanana ang kwarta igsoon, piti pagyugayo. Imo na judge kung tabangan ko ni mos kung kaso. Kamu igsoon, akong pangutanon, gidawat nako o gidawat nako? Politely igsoon, akong giingnan si ma'am. She is also the same owner din as a Pitron igsoon. Kwartahan yun. Ang Pitron sa Pukon, baka na Hugo Bistro karon diha. Yahapon ng yuta, nangarkila raman sila, Mayor Oy din na. Ako siyang ginan ko, ma'am. Silan, nikalit lag balik kung nahuna mga kaigsunan. Kaya naman, ma'am, kanang, lamian din ang daghang kwarta, no? 1 million, yung ano din kadaghan, ma'am. Pero ako siyang ginan ko, ma'am, kabalo ka, pobre gud biya kay me. Kaya numdum ko sa una nga, mangyukos kong apuhan ko, nay, pasilang paita po ni sige tagkaog mais, pwede mo palit po kaghumay. Niya ko apuan mga kaigsunan, paginaban manuro na mag-isda. Suroy dito smag, pag-uli 5 kilometro, kada lang niya bagtason. Isda ba nga ka na, ibutang lang sa unas, dahon saging. Kay Bobuan, isuro siya mga suki, mga kaigsunan.
So ningkamot po tog palit akong apuhan og humay. Kay mo ko'y hangyo siyang pinalanggang apo. Mga kaigsunan, katilaw kog humay, gisagulan pagyug mais akong apuhan. Mahal man gud. So ako siyang ginan kunay, pwede pure humay. Musugot ra kog way sudan ba sa humay. Ningkamot po akong apuhan. Kunay, lami man din ng Crayola nga tag 4 layers, pwede palitan po kunin mo na. Kaya kung mga classmate ay tag daghan kayo Crayola. Lahig color. Tag 1 layer mo gina akong Crayola. Siya niya na ni ka grade 4 nimo. Pag grade 4 na ako, akong gisingil. Kunay, grade 4 na ako. Siya asa man nimo Crayola sa grade 1. Kung pa man, kana lang sa. Di, yun, kapalit mga kaigsunan. Perting paita. Grade 4 na ako katilawg, hotdog o gitlog mga kaigsunan. Magtanaw ko sa mga classmate, mga dato, perti magyong ayaya, magbaon, tupperware ang bawnanan, humay ang kanon, hotdog o gitlog ang sudan, magtanaw kung baon, mais, paibabwag bulad, haw-haw, nya pustons dahon saging hinaw. Adi mo karelate ani mga kaigsunan pamino lang mo kay mga dato man mo. So kung ginana ko mga classmate ko kamo balami kay mo mga pagkaon ba? Pero pasilan dagko pa man ko grado ninyo, magkwista, mag-perfect mo ko kamo man 0-0. Kung sa ginang gusto pod mo ma-perfect, gusto pod. Ara na si sabuta. Pagkopyahon ta mo, ma-perfect mo kambyo tagbaon. Nanawot po mga tunto mga kaigsunan. Grade 4 na ko katilag humay igsoon. Pasang paita gyud. So ako gingnan tong babae mi atos ko pisina, ma'am, hotdog o gitlog, langit na naskwa. Karon kay kapalit na kog hotdog o gitlog, di lang sa nako dawaton imong 1 million. Igsoon, every day is a test of our integrity. Even in a little things, igsoon, you will be tested as an Adventist. As PAR members, ASI members, mga kaigsunan, we uphold the integrity just like of Jesus Christ. The model of integrity is none other than Jesus Christ Himself. He is the supreme model of integrity. His evidence, His purity and excellent character that is His enemy could only declare, the teacher, we know you, who are faithful and truthful to defer to no one, for you do not show partiality, but teach truthfully the way of God. When Jesus Christ was accused, mga kaigsunan, of committing crimes, bisan gani si Poncio Pilato ng hunaw, wa ko'y katudlo nga sala nining tawhana. Moingon mo nga siya nagpakaronin no nga Dios, moingon mo nga siya nagahimog milagro. Pero gani Poncio Pilato mingon, I could not attest to those all allegations. And if you persecute this person, therefore I wash my hand and tell you that I cannot even corroborate any allegations against this person. Pagkanindot ng modelo mga kaigsunan. I'm showing you a picture of the Great Wall of China. You know the reason why was this wall built, mga kaigsunan? Kabalo ba mo historically on sa hinungdan nganong natukod ni nga dako kay pader sa China? In the olden times, wars are personal, mga kaigsunan. Karon drone naman, karon nuclear weapon naman, mga kaigsunan. Pero kaniadto sumbagay pana, mga kaigsunan, pinsing uguban pa. So to defend the territory of China, the Chinese people built this wall of China. That is to evade and to avoid all their enemies to intrude their territory. That was the purpose of building of the Great Wall of China. But you know what? For 3 times a year after this wall was built, mga kaigsunan, the Chinese government were intruded by their enemies. Nyadtong panahon na wa pa may helicopter, pero nganong nasulod kini sa kontra sa China, mga kaigsunan. Giyon sa pagkatkat sila, mga kontra. Dito sa PC, mga kaigsunan, unya misaka subay? The answer was no. For those 3 times that this wall of China, mga kaigsunan, was intruded by the enemies, sayon nagyud kayo ang gihimo silang mga kontra. They simply bribed the guards of the portal of this wall of China. Suho lang, mga kaigsunan. And because of bribery, because of that corruption, mga kaigsunan, their enemies freely intruded the territory of China. That was the fall of the Chinese government. You know, the Chinese people were able to fortify the wall of China, but they failed to fortify the characters of their soldiers. Brothers and sisters, as member of PARLS, as member of ESI, we have to have a fortified character
of integrity that is beyond question simply by living honestly with integrity, mga kaigsunan, so that other people will see in us to have been committing an offenses against the law, igsoon. And somebody would testify, I will not believe on you. I know this person. He is a person of integrity. Amen? That is a simple recipe and piece in the Bible. Integrity, preserve at all costs. Ellen White says, in our business connection with the work of God and in handling sacred things, we cannot be too careful to guard against a spirit of irreverence. Never for an instant should the work of God be used deceitfully to carry a point which we are anxious to see succeed. Honor, integrity, and truth must be preserved at any cost to self. Our every thought, word, and action should be the subject of the will of Christ. And how should we manifest integrity? In tempting circumstances, stay away. 1 Peter chapter 2, verse 11, dear friends, I urge you as aliens and temporary residents to abstain from the fleshly desires that war against you. Remember that temptation is not sin. Amen? Sala ba mga kaigsunan ang tintal? It's not. When was sin committed by Adam and Eve? It's not because there was temptation. God's first law was to command Adam and Eve to not eat of the fruit of the tree located in the middle of the Garden of Eden. Moto'y unang sugo sa Ginoo. Una pa to sa napulo kasugo nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses dito sa bukid sa Sinai, mga kaigsunan. But despite and before the 10 commandments were given by God, sin already happened, mga kaigsunan. Wa pa ang napulo kasugo, doon na nay sala na hitabo, mga kaigsunan. Nganuman, kanus aman himugso ang sala, mga kaigsunan. Ingon ang Biblia, for sin is the transgression of the law. Kaya ang sala mo man ang pagsupak sa balaod. Naunsang balaod ang nasupak ni Adan ug Eva, mga kaigsunan. Kung imong subayon, mga kaigsunan, sa Genesis Kapitulo 3, sa diha nga ingon na Ginoo, pwede niyo pagkakaunon ang tanang bunga nining prutas ni mutang nining Garden of Eden. Except niya ng bunga sa prutas ni mutang taliwala nini. Ayaw kini ninyong pagkakauna. That was the law of God. Explicit, clear, and simple. But look, mga kaigsunan, sa diha nakita ni Eva katong bunga sa prutas, mga kaigsunan. Nahibulong gid ko, unsa may kalainan atong prutasa to? Nagbasa ko, mga kaigsunan, sa mga komentaries, that fruit in the middle of the Garden of Eden is no different from the fruit of all the trees surrounding the Garden of Eden. Walay kalainan ang prutas, mga kaigsunan. Pero basa ang Genesis 3, sa diha nakita ni ibang prutas na ibog yun siya atong prutasa. Pangutan na igsoon, sa dihang naibog si iba niya atong prutas, when she saw that fruit was pleasant to her eyes, nakasa na ba si iba, mga kaigsunan? Not yet. Kaya sugo sa Ginoo ayaw kauna. Gani sa diyang naibog si iba atong prutasa, gihikap yun niya nga itong prutas, mga kaigsunan. Pangutan na, nakasa na si iba sa diyang gihikap niyang prutasa? Wa gyapon, kaya sugo sa Ginoo ayaw kauna. So sin started the moment Adam and Eve eat of that fruit that God has forbidden them to eat. Remember, however, that trying the circumstances in which a man may be placed, nothing can really weaken his soul so long as he does not yield to temptation but maintains his own integrity. Stilan, sa atong opisina, mga kaigsunan, kada bitong na transaksyon ng tao, unya magpasalamat, magpadaghupya, magpadagbingka, mga kaigsunan, magpadag ice cream, magpada og pizza. Is it right? Sakto ba na, mga kaigsunan, nga atong dawaton? O makagaba pog di dawaton? O sahin mo ingon ta, di man na sakto magdawat ta. Pero maingon po ta nga, kabaan po tag di na ito dawaton na lang. Ang akong palisi sa opisina, mga kaigsunan, mauni. Kaya akong mga staff, gianad ako ni, no in-between snacks. Ako, kasara ko mukhaon sa kadlaw. So, di na ko na ginapa-snacks yun sila. Naanad na po na sila, mga kaigsunan. Muna ko na yun, magdag snacks dito igsoon, amurag mga crocodile sa crocodile farm, mga kaigsunan. So, nanang hijudge, dawaton dili. Ikaw yan ay magsabot ta. Pagkaon gani, dawat na lang. Pero kwarta gani, balibari. Nakasa ka ta, mga kaigsunan. I want to tell you legally, strictly igsoon. Yes, this is a violation of the law,
But, igsoon, kung ang tao imong higala, bit-bit og regalo sa opisina, di mapun siguro ta sadyaan sa Ginoo mga kaigsunan kung kini ato ra pong dawaton. So long as no one can damage your reputation as well as of your integrity, and that there is consent on the part of the other parties mga kaigsunan. So long as satanic legions cannot injure you unless you open your soul to the arts and the arrows of Satan, so long as it does not ruin and you cannot take the place until your consent is vitiated mga kaigsunan. But if there is not pollution of mind in yourself, all the surrounding pollution cannot tempt or defile you mga kaigsunan. Ang akong punto mao nga hangtod mga kaigsunan nga dili makompromiso ang prinsipyo sa atong pagka-Adventista mga kaigsunan, it is acceptable and tolerable. Integrity says, I may not like the law, but I will obey it. Integrity says that I may not like the person in the office, but I will honor the position. Di kaganahan sa imong school principal, so be it. But just honor the office, just honor the institution. Integrity says that I may not like the direction that the nation is going, but I will pray for God's intervention. Integrity says I will obey God first, even if it means that I suffer the penalty for doing the right thing. That is integrity works mga kaigsunan. So in authoritative situations, show respect. 1 Peter chapter 2, verse 13. Submit to every human institution because of the Lord, whether to the emperor as to the supreme authority, or to the governors as those sent out by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Honor everyone. Position does not make the man. Recall this always mga kaigsunan. Ellen White says that, but the position does not make the man. It is the integrity of character, the Spirit of Christ that makes him thankful, unselfish, without partiality, and without hypocrisy. It is this that is of value to God. To those whose life is hid with Christ in God, the Lord says, behold, I have graven the image, the palms of my hand, thy walls are continually before thee. Kining atong ranggo mga kaigsunan, di gyud na magmatters pananaw sa Ginoo. If you think that you are too powerful enough to discharge your functions, igsoon, you have the public office to hold, igsoon, but for the eyes of the Lord, igsoon, it does not matter. What matters to the Lord is our credibility, our integrity as a Christian. So in the work environment, letter C, stand for what is right. Household slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to the good and to do gentle, but also to the cruel. And lastly, in suffering, seek God. You know, pinakabugat mga kaigsunan nga pagsulay sa usa kadiha nga nagtrabaho sa gobyerno mga kaigsunan mao nga kung ang atong panimalay mga kaigsunan mosampo na gani is panagkasakit mga kaigsunan, this is the best and the worst trial that one could ever see. 1 Peter chapter 2 verse 19, for it brings favor because of conscience toward God. Someone endures grief from suffering unjustly. The greatest test of integrity is what? Is how we respond to suffering. Magpait na gani ang kinabuhi mga kaigsunan. Dagsaan na gani tag sakit-sakit. Sometimes our integrity is also compromised mga kaigsunan. But Helen Keller said, although the world is full of suffering, it is also full of what? Overcoming of it. She also said that it was because of her blindness that she was able to see God mga kaigsunan. You see? Atong kinabuhi mga kaigsunan, ug di ta sulayan sa Ginoo, di nato makita gyud ang tinuod nga panagway sa Ginoo. There is always a moment in our lives that you will see face to face the face of Jesus Christ mga kaigsunan. 2 years ago, nagdula ko basketball mga kaigsunan. Wa ko kabalo na tumba day ko. Nahibulong na lang ko nga naabot na nako sa hospital mga kaigsunan. Pagmatan ako dito sa basketball court, ingon ako mga kauban, judge, kaila kaskuha. Kung anong sige man silang pangutandag, nakaila ba ko nila? So nibong ko unsay nahitabo. Ang akong katapusang nahimduman mga kaigsunan nga niya ng gabi, natulog ko unya pagkaugma nakamata ko. Later I realized mga kaigsunan nga nabagok day akong ulo sa basketballan mga kaigsunan. So kada tawo mo duol sa kuha pas basketball court hangtod sa ospital mga kaigsunan. Judge, kaila kaskuha. Si pangutanag kaila. Nawa di ako memorya mga kaigsunan. So, akong ninuman mga kaigsunan,
Pagtanan ako, oh, ikaw man si Kuan, oh. Ingon sila, Judge, ang imong asawa padung na. Pag-ingon nila mga kaigsunan nga akong asawa padung na, sige kung hinumdum mo sa ingans kung asawa mga kaigsunan, kay basig mangutan na, kinsa man ko. Unya, si Marian Rivera kung matubag, pastilan madayunan yung ko sa hospital mga kaigsunan. Muna, samtang ako asawa nagpadung pa, sige ko hinuktok, sige ngans kong asawa, pag-abot mga kaigsunan, uy, ikaw akong asawa nga Melissa. Pastilan igsoon. I forgot everything. I lost my memory. But that moment, mga kaigsunan, di na ko malimot. Klaro kes kung pananaw, mga kaigsunan, ang naongs Ginoo. It was a near-death experience, mga kaigsunan. I experienced in my life. Sometimes in our life, we will experience that. And I hope that the moment you forget everything, everyone, your loved ones, never ever forget Jesus Christ as your Savior, mga kaigsunan. The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. And men whose conscience is as true to duty as needle to the pole. And men who will stand for the right, though the heavens fall. Brothers and sisters, we have this challenge not to compromise our faith, to become a consistent missionary for the church and for God, mga kaigsunan. It is our duty. Bisag di takabalo mawali, mga kaigsunan. Just maintain that integrity of yours as a Christian, mga kaigsunan. That itself is a sermon, brothers and sisters. Karong takna, mga kaigsunan, hangyon ako mga kaigsunan, uban sa care group, to render us an appeal song for every one of us. This song is entitled, Ang Diyos sa Panaw. I know that you know all these songs, mga kaigsunan. Kabalo ko, nga kabalo po mo nga kanta na sinati nato ni og nadungog, mga kaigsunan, matag buntag kung kita magatanaw din na sa atong Hope Channel, mga kaigsunan. Check. Sang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw. Gibati ko ang kasakit ug ang tumang kauhaw. Bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasig ning tanan, kasakit wala iksapayan, kay kinabuhi maoy hipugdi. Kang Jesus natin o ang pagtuong dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw mo maoy mo uban. Ug ipangandoy ning kalako bisanig kanimo maoy paglaom ang
Di ko pa makita ang kinutuban. Ngay higayon nga mapalong ang suga kong gikuptan. Bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. Apan ang Lahutay sa lumba, mao'y magmadaukod kung ang Ginoo ang atong sundon. kang Jesus nating mo magpatuo, dili mo lupat. Kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, mao'y mo uban. Kung ipangandoy ning kalakong, misalig kanimo, mao'y paglaom ang kinabuhi nga gayon. Isulubang ginagiban sa pagkamatarong, o gitugyan ang tanang mga kaluyahon. Patindugan, Jesus ako, ug likod na ang pagtuo. Aron ako makatakot sa taas na panaw gayon. Kang Jesus natin mo bang pagtuo, dili mo lupat. Kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, mao'y mo uban. O gipangandoy ni kalako, isalig kanimo, mao'y paglaom ang kinabuhi nga gayon. Jesus natin mo magpatuo, dili mo lupat. Kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw ko, mao'y mo uban. Kung ipangandoy ni kalako, isalig kanimo, mao'y paglaom, mao'y paglaom, mao'y paglaom ang kinabuhi nga gayon. Ato'y duko atong ulo mga kaigsunalan sa pagampo. Ginoo, naglaom kami o Diyos nga mong panaw dinha sa langit nun nga puluyanan, di na mapugngan. Ay mong pagbalik o Diyos, di na pudhipugngan. Tabangi kami nga magpabiling matinudanon sa pagpangalaga ng hanak kanimo o Diyos. Mamintinar namo ang batasan ni ikaw mismo ang nagbudilo namo. Makita ngadto sa uban nga kami Adventista. Makita ngadto sa uban nga kami ligdong. Makita sa uban nga kami nagbuhat sa imong buluhaton. Panalangini, matagusan namo panimalay nga among representano Dios. Ayaw intawon kami pasagdi amahan. Tabangi kami nga makalahutay sa mong pagpangalagad nga wa gyud bisan usa sakop sa mong panimalay kini nga iglesia. Mabilin o Dios sa dihang ikaw mobalik ug makasapwang namo, magadangan namo dinha sa pangandod o sa langit nun nga puluyanan nga imong giandam. Salamat kayo sa imong gugma pagpasaylo sa imong mga kalapasan. Pinaagi lamang ni Kristo nga imong anak among Ginoo. Amen.